ang pagkuha or ang pagkakaroon ng insurance ay isang wais na move ng isang tao, lalong-lalo na kung meron itong pamilya at mahal niya ito. Bakit? Dahil unang-una, ang gamit ng insurance, ito yung magiging income replacement ng pamilyang maiiwanan kung halimbawa, kinuha ni Lord ng maaga. Ibig sabihin, merong magagamit na pera ang pamilyang naiwan para sila ay makakain pa rin at yung mga anak ay makapag-aral pa rin. Ngayon, meron din namang dahilan na pwedeng hindi ka kumuha ng insurance. Una, wala kang pamilya. Ibig sabihin, solo ka lang sa mundong ito. Pangalawa, meron kang pamilya pero hindi mo naman sila mahal. Yes, kasi kung halimbawa, mahal na mahal mo ang pamilya mo at ayaw mong magiging kawawa sila, syempre, kailangan may insurance ka talaga. Pero, kung halimbawa, iniisip mo na ko, ang insurance, pamilya ko lang nakikinabang, ano sila? Hello? Ano yun? May mga ganon. Kaya, huwag kang kumuha ng insurance. At ang pangatlo, kung meron ka na talagang super laking ipon, ibig sabihin, self-insured ka na, meron ka nang maiiwan sa pamilya mo just in case kinuha ka ni Lord, ibig sabihin, hindi mo na kailangan insurance. Pero, yung iba, mas wais pa. Dahil gusto nila merong insurance para naman ito yung gagamitin pang settle doon sa estate tax. Kasi syempre, sa buhay nating ito, dalawang bagay lang ang hindi maiiwasan. Ang kamatayan at ang pagbabayad ng tax. Kaya again, kung ikaw ay may pamilya at mahal mo sila, siguraduhin mo meron ka talagang proper and enough na insurance coverage. At maaari mong i-consider ang strategy na ito kung nais mong kumuha ng cheaper insurance na may higher coverage. Of course, ang buy term, invest the difference at maaari mo yang magawa with MB Life Most 18 or Most GRP kung OFW ka. Kasi napakamura lang ng premium. Kaya kung nais mo, maintindihan pa ito, just let me know so that I can guide you.